Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune. Good news po ito. Gumagalaw ang Supreme Court laban sa ginagawa ng Kongreso at Senado. Yung mga singit-singit nila sa bicameral BICAM reports nila. The Supreme Court on Tuesday, kahapon, directed the House of Representatives and the Senate to submit supporting documents explaining hundreds of billions of pesos in changes introduced during bicameral conference committee report as the court intensified its scrutiny of Congress exercise of its power over the national budget. Okay. So, ongoing po yung oral arguments sa mga petisyon na isinampa sa Korte Suprema tungkol ito sa unprogrammed allocation na ginagawa ng mga kongresista at sa Senado. So, 2024 budget, 2025, kini-question yung napakalaking amount na unprogrammed allocation. At dito sa oral arguments, napag-alaman na halos more than 500 billion. According to dating Finance Chief Florencio Abad, ang reprogram yung reprogram budget pinakialaman ng Kongreso is umabot ng 564 billion pesos. Nilipat-lipat nila ba? Noong 2025, 487 billion. Noong 2023, 395 billion. Kaya kung itotal mo ito, umaabot ng 1.45 trillion pesos ang pera ng taong bayan na bahala na ang mga kongresista, senador, kung saan nila nireprogram. Yan yung kini-question ngayon. So, dinirekta ng Supreme Court ang Senado ngayon sa leadership na ni Gatchalian. Buena mano kay Gatchalian, no? Mag-submit kayo ng supporting documents kasi walang supporting documents. Bakit? Yung General Appropriations Bill na pumasa sa Kamara, okay pa naman. Ganon din sa yung bill na ipinasa sa Senado, okay. Pagdating ng BICAM, yun na. Biglang lumalaki. Doon na nangyari yung singit-singit. Diba nung 2025, yung blank item sa BICAM na inireklamo ni na PRRD pa noon, hindi pa siya nakakulong. Congressman Ongab, Attorney Rodriguez. Ito na. Nabubuking na sila. Kasi nga is umaabot ang singit-singit noong 2025 is 487 billion. Despite the fact na mayroon ng red flags, pinirmaan pa rin ng Pangulo yung budget na yun. Kaya lang lumalabas ngayon na ang worst budget in our nation's history, hindi yung 2025. Mas malaki ang naisingit-singit noong 2024 dahil 564 billion. Noong 2024 kasi wala pa, hindi pa na masyadong napansin yung ginagawa. Napansin na lang nung nakita yung mga blank item sa BICAM. So ito ngayon, pinapa-submit ng Supreme Court ang Senado sa pangunguna ni Gatchalian at ang Kongreso pangunguna ni Bujidi, submit supporting documents. Bakit biglang tumaas ang budget pagdating sa BICAM? Tayo sila ngayon. Kung wala namang supporting documents na may submit,
mag-submit pa rin yung Senado at Kamara ng certification na walang dokumento. Kaya ito, to me, this is good news. Dahil unti-unti, nasisiwalat na ang mga kalokohang ginagawa. Yung previous administration, may mga ganyan na rin, kailang hindi masyadong malaki. Kasi yung unprogrammed allocation, nandyan naman. Mula 1989 ata, nandyan na, ginagamit na. Kailang hindi sa katulad ngayon na grabe, bilyones. Birin mo yan, for 3 years, 1.45 trillion ang ganyan lang na singit-singit. Kaya salamat. Ako, pasalamat ako sa Supreme Court. Dahil, magbasa tayo, ang daming, basa tayo sa mga comments. Jose Dacua, the final arbiter of justice has spoken. Godspeed. Che Concepcion, the last bastion of hope, Filipino people. Supreme Court. Okay. Sunday Jane, it seems our Supreme Court is still doing its job. Gregorio Magtanggol, Cheese and Migs, please explain. Time nyo pa yan, di ba? 2024. Yes, tama. Sila, kasi 2024, si Subiri, mamaya pinalitan siya ni Escudero. Tus Aguilar, for one, Supreme Court is working on a present relevant case. Thank you, Supreme Court. Maverick Ochera, paimbestigan sa NBI ang Supreme Court judges. Ay nako. Sino ulit ang SP sa Baykam nito? Ikaw, Cheese Escudero. Patay ngayon si Escudero. Dahil siya yung SP noong 2024. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang matagaan, anak ni ante. So, to si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila, ante kay kuan ng balayo. So, mo ning itsura sa balay ni ante. So, ante, mo na imong pinaskuan. Merry Christmas. So, mo na mong tabang gikan sa Ginoo. So, mo nilang kahimtang sa ilang buhan. So, mo yung kahimtang nila ante. So, kung maulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Basta di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na. So, na kay mga anak? Na. So, pila ka buk imong anak ante? 8. So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante? Tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubuhian ante? Andra ka nang gabuhi ra og mano. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante Ogiero? Karon pag yun. Yeah. Tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta ko tugagid sa bugas na ipalit nga tig usara ka gantang. So, asa da imong bana ante? Sa uma. So, nagtrabaho ang imong bana. So, ante, dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God bless. Salamat sa Ginoo. Okay.